Hingal ako. Tumakbo ko sa akin. Nagising ako kaninang madaling araw. Kaninang 12. Hingal ako. Tapos hindi na ako natulog. So yun. Hindi na ako natulog. Hingal ako. Oo nga eh. Sana yung live ko din maging maging solid. Sa liga. Sa inyo. Hingal ako. Ligo na din ako. Yun lang ginawang Bakit? Sinong nag-Tinder kagabi dito? Ay, sa live. Hey, yummy girl! Thank you for following me. Lotion muna tayo. Kailan season 2 ng series, no? Siguro, basta pag nag 1 million views na siya, actually malapit na siya mag 1 million views. And pag nag 100k subscribers tayo. Kaya ipa 100k subscribers nyo na, magsi 60k na yun. Konti na lang. Bakit naging Tinder? May bagong love team, mahal. Sino? Sinong bagong love team? Ayoko ng mga love team na yan eh. Heck. From Cebu. Hi. Hey, mahal. Naunsa naman mo, oy. Thank you, Nicole. Thank you, Luke, for following. Hi, Ate Julian. Nag-lotion lang ako. Naligo na ako. Nasabi ko na ba? Redundant ako Naligo ako kasi I feel so sticky. Tapos, nag-scrub na ako. Ang daming Tapos, naglagay na ako ng lip moisturizer. Gusto kong i-share sa inyo next time yung mga skincare ko pagka maganda yung skin ko na. Pagka may nangyari ng maganda sa skin ko. Okay. Tulog si Cleo. Tulog siya. Yes, by the way, 3 PM ang release ng ng vlog ko later. Okay, mahal. Work well. Nicole, thank you. Hi, Defi. Good morning. Good morning, Kobe. Good morning. Kobe, thank you. Mahal. Good morning, I miss you. Katamad talaga mag-work kapag Saturday. Nicole, hi. For sure nasa Pilipinas ka kasi Saturday ka mo eh. Hi, Ja. Thank you, Ja. Happy 9th monthsary reward, PH! Happy monthsary. She's sleeping, mahal. Cute naman ni Hiraya. Vlog
Nahulog yung cellphone ko. Happy Mansari or happy anniversary? Hi, Sai! Hi! Fly high, butterfly. Hi! Hi, ay, ay! Bright ocean. Like the deep end. Ninth month, sir. Akala ko Aniv. Kasi may nag-post, nakita ko, sabi, oh, happy anniversary daw. You. Post ako sa TikTok ng 12. May mga games kaming pinlay ni Cleo kanina, nakakatawa. Sa puzzle. Welcome to meet you from Medan. Hi, Defi. Welcome to meet you from the Philippines. Hi, Dalia. I miss you. Kumusta kayo? Sino yung mga naligo na dyan? Press 1. Eesh! Miss you, miss you. Hi, Tameng. Tame. Ta 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 ta. You are my everything. Hi, Casey, thank you. Hi, Mika. Jumps, thank you. Casey, thank you. Hi there, how are... Hi, Joanne. I'm okay. How are you? How are you to find out? Gandang umaga. You are... Si Cleo, she's sleeping. I'm busy living. I'm busy minding my own business. How about you? Magandang kanta, kakanta tayo. What business? Minding my own business. Just minding my own business. Sineryoso naman niya masyado yung business ko. Mind my own business lang. We. 3 p.m. mamaya. Okay, I get it. Yeah. It's just a joke. It's minding silent live kami kagabi kay Mahal, bawal ka daw magising. Oh, wala, nagising pa rin. Wow, Des, thank you, Des. Wala, nagising pa din ako. Thank you, Mahal. You are my everything. Kantahan ko kaya. Maganda.
na ikanta sa inyo. Hi, Sin! Hi, Bedding! Bedding, bedding, ding, ding. Bedding. Thank you, Bedding. Wow, Sako-chan, thank you. Sana makakuha tayo ng goal. Nagising ka pala kagabi. Oo. Nandito ba si Cindy? Mahal ka ng tulog. Kahit tulog ka pa. Kapala, kumakanta ka pa rin. Ganda pa. Hmm? Saan? Saan? Delikado yun, oh. Kanta ka, ah. Ako'y isang sirena. We, ang ginawa ko. Ito ba? Anong ginawa ko? Ang sinisisi nagtatagal. Anong ginawa ko? Though I believe. Niloko niyo ako. Dahil sa dyan. Alala sa harapan ng zaman. Uy, yung totoo. Yung ginawa ko kagabi. Kumukunto daw. Anong sabi ko? Si Cha naman. Anong sabi ko? Hala, narinig nyo na nagsasalita ako. Anong sabi ko? Tingnan yung pekas ko. Uy. Papansin si Des. Ano nga sabi ko? Uy, grabe naman sa umay. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese, Carter at Pico. Mga labi, uy, pulang-pula. Sa bubble gum na sinapa. Palakalakan sa harapan ng salamin. Sinasabi sa sarili, ano pa naman nila. Habang kumakimbot ang bewang. Mga hikaw na gumigewang. Gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang. Upang matakpan ng mga pasa sa mukha na galing sa aking ama na tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan. Laging nalalatayan sa paglipas ng panahon na hindi ko namamalayan. Na imbis na tumigas ay tila lalong lumambot ang puso kong mapagmahal. Parang pilik matang kulot. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila. Ako'y isang sirena. Kahit anong. Thank you, A. Nag-almusal na ako. Hindi. Pero kumain ako kanina. May tubig ang sinisis. Kaninang mga 4 ay 3. Drama may tubig ang sinisisid. Sa akin kayo ay... Hi, Mia! Na ako. Teka muna, mali dalaga na pala to. Mia, how are you? Where are you from? It's like you're from other country. Bakit ang fresh? Good morning, Cha. Natuwa na nanonood ng liga. Laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tumutuwa kahit binaling tapang. Oh, thank you, Mia. Do you have any song requests? Thank you! Ano, Rara? Rar. So, ang ano natin ngayon. Thank you, Rara. Keep it coming lang. Yung mga lahat na may mga pang heart and all flowers, go lang. Pero meron tayong goal na 5 golden party, 5 flying jets, and 5 mystery fireworks. Sana meron tayong makuha. Hi, Sage! Just sing your favorite song.
As of now, I don't have any. Wow, Aryan! Hi, Aryan. Si Aryan, no? Thank you, Mia. Oo, Rara. Jordana, hi! Welcome back! I mean, welcome to my vlog. Ay, vlog? My live. Later, I will be posting my vlog, second day in Thailand. It's gonna be 3 p.m. Philippine time. So, sa lahat ng mga Filipino dyan, 3 p.m. lalabas yung second day na vlog namin sa Thailand. Promise, ang ganda doon. Especially to those of you who wants to go to Thailand and you are looking for itinerary or places to go. The first day and the second day of my vlog, ano siya, madami, three places already ang napuntahan namin. Which part? In Thailand? We've been in Ancient City. I think it's new. And also, we tried to ride ano yun? Bakit? We also experienced the cruise. I think it's located in Asiatic. Sobrang init ng Thailand. Nung pumunta kami, saks lang. And then, on my third day, I mean, I'm gonna be uploading my vlog the third day in Thailand next Saturday. So I post my vlogs every Saturday. So we went to, it's a secret because we went to a lot of places that day, and it's me and my girlfriend's anniversary. So nice. So to all of you who wants to visit Thailand and you want places or you don't know some places to go, you can visit my YouTube account and you can watch the places that we visited. Maybe it can help. Hi Cindy, balita ka, ano ka daw sa akin magpapa golden party ka. So my vlog will be posted later at 3 p.m. Philippine time. It's the second day in Thailand. So I hope you guys can watch it. Glad you enjoyed. You're from Thailand? Mia? Ang fresh. Mahal, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Ay, hindi ka magiging bakla for today's video. Wow, naman. Magpapalayo niyan, mahal. Ay, talaga ba? Sige nga, tingin nga. No, I'm from Philippines. I can understand. Oh, you're from the Philippines, but you look like from other country. Are you half? Boss Ward, kailan ako huling nagalit? Huling nagalit? Anong klaseng level ng galit? Anong level ng galit? Di na kita kinakaya. Actually, may ginawa akong content kanina. Kasi di ko siya natapos, kaya wag na lang. I have seen a video, itong si ate girl, na parang, she's speaking about her experience. I don't know if na dumaan na to sa Ako kasi mahilig ako sa mga sentiments or yung may mga values yung sinasabi. Pag nagso-storytelling, mostly ng mga fina-follow ko, it's either nagagandahan ako or naangasan ako sumayaw or may influence talaga sa life. Sobrang galit. Matagal. Ewan ko. Ito, I don't know. Wait lang. So, sorry, nadidistract ako kaya hindi ako pwedeng tumingin. Kasi pag nakatingin ako lagi sa screen tapos may nabasa akong bagong comment tapos nagkukwento ako, nasa-stop ako sa kwento ko eh. So, ang experience niya, 1 year na siyang unemployed. And before, nung first months niya na unemployed siya, kasi siya, parang 10 years siya sa bank. And then, naging manager na siya at a young age. And then, nung nag-decide siya na mag-quit sa job niya bilang bank manager or as a bank worker. Parang first month, few months daw, parang may regret daw sa kanya na ganyan. Because she wants to do her own thing, kaya siya umalis. And then, ngayon, 1 year unemployed na siya. Basta, dun sa ng story niya, parang
may part daw na opportunity grabber siya. Lahat ng mga opportunity na dumadating, ginagrab niya. Pero parang hindi ata siya kontento, parang ganun and stuff. And then, meron daw siya mga guru or financial advisors na inask. Like, isa dun si Chinky Tan, and then may isa pa. Tapos, ang nagtatanong siya na parang paano daw ata, if may sasabihin daw sila sa younger self nila or like 30 years old nila na self, ano daw yun, ganyan. Tapos parang ang sinabi daw, mag-focus lang daw sa isang bagay, tapos ang advice niya is, you should find your, ano nga yung term? Basta it's like your craft. You should find your craft. You should find where you belong or what you are doing best. Parang ganon. Nakalimutan ko yung term eh. Wait, anong term nga yun? That's the term kaya ako parang Why am I grabbing a lot of opportunities? Ano nga yung term na? Basta it's like that. Inner gift. It's something about gift, something ganon sa sarili. So may comment, okay lahat ng sinabi niya, walang mali, as in walang mali, especially experience niya yun. Pero may nagbasa ko ng comments. Ay ang pinaka-advice niya na guys, mag-focus lang kayo sa isang bagay. Hindi passion eh. Inner, mas parang ganun. Ang pinaka-conclusion niya, kaya parang mag-focus kayo sa kung anong ginagawa niyo, ganyan. In short, wag maging opportunity grabber and stuff like that. Para mag-focus kayo sa isa para maging okay yung mangyayari sa inyo. Which is correct. Pero yung comment doon, ang sabi sa tanong, hi Alipatos, paano mo madidiscover? Ganito na lang siya. Hindi siya exact word, pero ganito yung term. Parang ganito siya. Paano mo malalaman yung gift na meron ka, na magaling ka? Parang ganon. Something like that. Nakalimutan ko yung terminology eh. Tapos, wala akong answer na nakita doon. And hindi siya ano. So, tama nga naman. Paano mo malalaman kung saan ka magaling? 'Di ba? So, ang take ko doon, gumawa ko ng video. Gusto ko sanang mag-post, pero hindi ko siya natapos kasi pag ako kasi gumagawa ng video or ng mga voice-over, wala akong cut. Dire-diretso yun. Pangit. Pag nagkamali ka sa stitch, hindi mo na siya mababak. So, uulitin mo siya lahat. Hindi mo na din mai-edit. Ako kasi, sanay ako ng isang biglaan. Hindi ako nagka-cut. Diba yung kain ko, walang cut eh. So, hindi ako mahilig mag-cut. Parang kung ano yung, minsan first take lang ako, ganon. Tapos na, o kaya, palapit na ako sa dulo, tapos magkakamali ako, kahit mga 5 minutes ko yan binoise over, babalik yan sa ano. Which is, kailangan ko siyang aralin, di ba? Minsan kasi napipikon ako yung mga pinapanood ko na puro cut, na pwede naman nila ikwento ng dire-diretso, puro, tapos biglang pipino, tapos gagano na naman, tapos, putol-putol. Para sa akin, sometimes yung iba annoying eh. Kaya parang ayoko siyang gawin. Pero, pagka kasi, hindi ka, parang kailangan mo mag-process pa or mag-isip kahit papano, kailangan mo i-cut para hindi sayang yung oras, walang fillers, and at the same time, mas masasagot mo siya nang hindi mo kailangan ma-hassle. So yun, going back, ang stand ko dun, tama lahat ng sinabi niya, walang mali dun. Okay lang yun. Experience niya yun, and stuff. Meron pa nga siyang term na scarcity mindset. Ang scarcity, parang may, hindi daw niya maintindihan kung bakit daw siya may scarcity mindset and stuff. Ganyan. So, mga econ dyan. Mga econ, what's up? Taas ang yung mga kamay. O, diba? May mga natututunan ako nung nag-aral naman ako. Stock knowledge eh. Ang stand ko naman doon, wala talagang mali. So, ang ano ko lang doon, parang I agree and disagree some part. Pero yung experience niya, sa kanya yun. Pero, parang to expose to your viewers na parang mag-focus ka sa isang craft and dapat parang doon mo yung basta yung gift, something like gift eh. So ang stand ko doon, it's agree and disagree ako. Agree ako na bakit nga ba ako agree sa sinabi niya? Agree ako na dapat talaga mag-focus ka sa craft mo, kung saan ka magaling. Kasi sabi niya,
ang dami daw niyang tinry, opportunity grabber daw siya. Yun, kaya nag-aano siya kung bakit siya may scarcity mindset. And then sabi niya, and kailangan ko lang pala malaman kung saan ako magaling. So there, magaling daw siya sa communication, magaling siya magsalita. So yun yung ginagawa niya ngayon. So ngayon, yung pinakamasaya daw na nangyari sa buhay niya is yung nag-quit siya sa job niya. So in short, ang sinasabi niya, parang huwag maging opportunity grabber, kailangan mag-focus sa isa. So, agree to disagree. Ako, agree and disagree ako. Agree ako dun sa kailangan nakafocus lang sa isa. Kailangan nakafocus lang sa isa para maging successful ka sa ginagawa mo or para kung saan ka magaling, dun ka talaga dapat mag-focus. Which is correct yun. Tama yun. But, I think, hindi naman 100% disagree ako. Pero disagree ako. Para bang hindi disagree? Kasi it's case-to-case basis and depende siya sa tao kung yun yung nangyari sa kanya, diba? But then, disagree lang ako sa part na wag maging opportunity grabber. Kasi ang question nga dun sa comment na paano daw niya malalaman kung saan siya magaling. So, if hindi mo pa alam kung saan ka magaling or hindi mo pa ganun kakilala yung sarili mo sa talents mo, sa knowledge na meron ka na dun ka pala magiging okay, kailangan mo maging opportunity grabber. So, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng opportunity eh. So, why don't you grab it? Especially if wala ka pang main course. Gets nyo? Ay tayang, kung wala ka pang, hindi mo pa alam kung saan ka talaga. So, dami kong sinasabi, nawawala kasi yung utak ko eh. So, ang point doon, if hindi mo pa naman alam kung saan ka magaling, why don't you grab those opportunity na lumalapit sa'yo? Kasi, swerte ka na may mga opportunity. Ibig sabihin, nakikitaan yung mga opportunity na yun or yung mga tao nagbibigay sa'yo ng opportunity, nakikitaan ka ng something to bring this. Not everyone nagkakaroon ng maraming opportunity. So, if wala ka pang, hindi mo pa alam yung craft mo or saan ka magaling or saan ka best, try mo i-accept yung mga opportunity na yun. And by those opportunities, makikita mo kung saan ka belong. Kung saan ka magaling. Kasi, upon learning dun sa sinabi niya, for 1 year, diba? Sabi niya, first few months, parang feeling niya, mali yung decision niya. She wants to go back to banking. So, may part sa kanya na give up niya yung pinag-aralan niya. Syempre doon siya master, meron pa siyang inaral para lang doon and early age naging manager siya. Give up niya yung career niya na yun para hanapin yung sarili niya. Like humanap kung saan siya magaling. So doon pa lang sa part na hanapin, kailangan mo maging opportunity grabber kasi naghahanap ka. And doon sa few months na hindi mo alam na nagsisisi ka or gusto mong bumalik or like nag-grab ka ng opportunity tapos nahanap niya na magaling siya or like na figure out niya na magaling siya sa speech, dun pa lang hindi niya siguro, kasi di ba naging opportunity grabber daw siya, so by that meron na siyang mga experience na nakikita niya na hindi ako para dito eh, so dun niya na-discover na para ako sa speech. So yun lang, disagree lang ako sa parang naging opportunity grabber siya and meron nga siyang ano nga yung mentality na sinabi ko? Tignan nyo, naglo-loading ako, wala kasi akong tulog eh. Pag wala akong tulog, medyo lutang ako. Scarcity mindset. So, scarcity mindset is wanting to have the things that you don't have. And sa life natin, ganun naman talaga tayo eh. It's okay to have that kind of mindset sometimes. To have what we don't have. Kasi, dun po agree, explore niche. Diba? Kailangan mo explore yung mga niche to find what is really for you. Kung ano talaga yung niche na para sa'yo. Waray pa ako mag-sleep. So, yun, dun lang ako siguro disagree sa parang hindi maging opportunity grabber and mag-focus sa isa. Kasi for you to be able to focus on one thing, you need to explore first. Diba ikaw, hindi mo malalaman na magaling ka palang mag-drawing kung gets mo, hindi mo siya itatry. Diba? So, natulog kagabi. Kagabi ng 6, nagising ako ng 12. So, in short, hindi siya kompleto, hindi sakto yung tulog ko. Tapos yun,
Doon lang ako siguro kasi kailangan mo talagang, normal yun, lahat ng na-experience niya, normal yun, valid yun, and sa lahat ng success and sa lahat ng route na pupuntahan natin, kailangan natin munang maligaw, kailangan muna hindi naman kailangan, but sometimes for us to be able to go to where we are heading, sometimes kasama yung maliligaw ka, madadapa ka, mawawalan ka ng gas, masisiraan ka ng something, for you to enjoy and to know na yung mga lugar na dinadaanan mo na dapat dadaanan mo lang, dun ka pala dapat. Dun ka pala gets nyo? Jack of all trades, master of none. Jack of all trades, yun yung kapag hindi mo talaga, wala kang heart na hanapin kung ano yung niche mo or kung saan ka magaling. Yun yung jack of all trades but master of none. But if you already know what's your niche or kung saan ka magaling, you can focus on that. So the purpose of grabbing opportunities and exploring is for you to be able to find where you should be placed. Kung saan ka dapat magiging like for example, dami mo nang tinaray ng mga trabaho and stuff. Tapos hindi ka talaga dun. And then you tried live selling. Tapos dun ka nag-boom, 'di ba? So if hindi ka nag-try ng iba't ibang and hindi mo siya tinry, hindi mo siya malalaman na dun ka pala bagay or dun ka pala magaling. So yun, jack of all trades ako. Ganon. Okay lang yun. Kung sa lahat naman ng opportunity na meron ka, nagiging successful ka, why not? 'Di ba? Kung sa lahat ng yun, magaling ka bakit hindi? So yun, but ako kasi, as a person, I cannot serve two masters. Which is, a lot of people cannot. And biblically speaking, we cannot serve two masters. Ako, personally, I cannot. Kasi I need to focus on one thing first before I proceed to another. And tama naman talaga yun. Kung saan ka magaling, dun ka. Paano kung maraming bagay ka magaling? So, kailangan mo mag-set ng dates or days or months or years or specific layers or boundaries or rooms or time for that, 'di ba? So kapag ka marami kang magaling ka sa maraming bagay, wow, sana all. Congratulations. 'Di ba? Pero agree ako na talagang kailangan mo mag-focus sa bagay kung saan ka magaling. Alam naman, parang tulad nga lang lagi kong sinasabi, mag-focus tayo sa positive kahit na sobrang dami ng nangyayaring negative sa buhay natin, diba? So yun lang siguro yung take ko. Ang sagot kaya ako nag-video ng ganon kasi sagot ko siya dun sa comment na paano mo malalaman kung saan ka magaling. So yung sagot, kapag hindi mo pa talaga alam kung saan ka magaling, huwag kang mag-focus sa isang bagay na hindi ka nagsasucceed. Mag-try ka ng maraming opportunities. By doing that, makikita mo kung saan ka talaga perfectly fit or saan ka magaling or kung saan ka belong. So don't try to explore. Don't be embarrassed to explore. Don't limit yourself. Just explore. And sa process na yon, may mamimit kang mga tao na might help you discover kung ano ka, sino ka, or what you can offer to yourself or to other people. 'Diba? So, ganun siya. So, explore. Of course, explore the good things. Hi, Ana. Not the bad things. So, explore nyo. And then, pag nalaman nyo kung saan na kayo magaling, yun ay para yun sa mga taong hindi nila alam kung ano yung magaling sila. But then, if you already know kung ano yung saan ka magaling, saan ka ganito, saan ka ganyan, improve mo pa. And then, eventually, magiging bubunga yun. Excuse me. Yun lang. Hi Potpot! Di pala kita na shout out kasi na ko. I'm stating how people nowadays neglects focus skills. Oh yeah. Yeah, actually. Totoo yan. A lot of people have a lot of wait lang. Pag nakikipag-usap talaga ako seryoso, hindi ako pwede tumingin sa screen kasi nawawala ako sa focus. Sorry.
dami talagang ngayon pot mga tao na like ang daming minamaster pero ang daming ginagawa pero wala silang master na isa. And it's hard kasi kapag lahat yung nag-fall apart tas wala kang hirap yun. Focus. Oo. Kasi ang hirap pag nagbabasa ka eh. 'Di ba? So, yun. Thank you, mahal. Ay, hindi ako expert sa mga maraming bagay. I'm just speaking sa experience ko. Sa experiences ko, sa mga nakikita ko, sa mga nakakasama ko, mga napapanood ko.